Dito po siya nauupo. Diyan siya umupo? Diyan? Ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. Jose Catalina Cabral, patay ng matagpuang nahulog di umano sa bangin sa Benguet. Foul plea, hindi pa tinitingnan ng mga otoridad. Anak ng kaguwang eh. Pero para po sa atin, ang isa sa mga napupuna ko dito, malamang merong foul plea ho talaga. Bungit, nakahuli ng sapsap. Sara Diskaya, inaresto na. Yan po ay pagkatapos mag-vlog itong Pangulong ito. Di umano'y may warrant of arrest na si Diskaya, agad po itong inaresto po kagabi. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Birada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At pasalamatan po muna natin ang mga walang sawang nagsusuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pakulay. Thank you so much. Super thanks po yan, Ma'am Lovelyn Sibukawa. Maraming salamat sa inyo. Yossi Sibukawa, Beat Good Son, thank you so much po sa inyo. Ayan. Lilibit Halos, thank you so much. Ayan. Edna Tamayo, maraming salamat. Vilma Galindo, maraming salamat po sa inyo. Coco Boutique in Japan, maraming salamat din po. Ayan. Okay. Malapit na po ang Pasko. Ilang araw na lang eh. 6 na lang, di ba? Pasko na. Pero ito po ay nakakalungkot na balita dahil po itong si Jose Catalina Cabral, isa po yan sa puposibleng susi, no? Hindi lang puposibleng susi, talagang susi kung sino ang tunay na sindikato at mastermind sa paglilimas sa kaban ng bayan dyan sa DPWH. Siya po yung may alam tungkol sa pork barrel, no? Yung allocables, sa kanya po nanggagaling yan. At recently nga ho, ang huli niyang inalok, alam natin si Tito Soto. Pero malungkot po na balita, ayan po, ex-DPWH si Catalina Cabral, patay na matapos umanong mahulog sa bangin. Anak ng kamuti, no? Ito po ay, ayon po ito sa ulat ng News 5, did after alleged fall. Alleged fall, ha? Nasawi si ex-DPWH si Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Kinon Road. Anak ka ng kamuti. Sa Toba, Benguet. Ba't ka napunta, no? Ano pala isipan? Dito pa lang pala isipan naman eh. Bakit ka napunta sa Kinon Road? Bakit ka doon ka? Oh. Ayon sa Benguet Police Provincial Office, huling nakita malapit sa lugar si Cabral pasado alas 3 kahapon, December 18. Tiyang ina, no? Di ba ho, may mga pulis na dapat sinisita. Bawal magtambay dyan eh. Sa Tuba, Benguet, Kinon Road. Natagpuan ang kanyang katawan sa gilid ng Buid River pasado alas 8 na ng gabi. Takin mo, alas 8 ng gabi. Alas 3 na mataan sa Kinon Road. Ngayon, alas 8 na ng gabi daw. Kagabi ito eh, natagpuan. Si Cabral ang isa sa mga official ng DPWH na idinawit sa flood control project scandal. Tindi, no? Tapos, ayon naman po kay Boyeng Remulla, kasi mahalaga po yung mga gamit ni Jose Cabral. Kailangan po ito ma-secured. Ombudsman, no? Sa investigasyon sa pagkamatay ni ex-DPWH Jose Cabral, inatasan ng Office of the Ombudsman ang mga otoridad sa Benguet na kunin at i-preserba ang kustodiya ng cellphone at iba pang gadgets ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. We need her phone, sabi ni Miko Clavano, at all cost. Ayan.
Ayon kay Clavano, ito turn over ang mga nasabing gamit sa mga investigador sa tamang panahon. Tangina, baka kinahuyan na po ninyo. Tinapon nyo na po yung mga ebidensya. Pumanaw si Cabral sa matapos umanong mahulog sa bangin sa may Canon Road sa Benguet. Ayan na po. Alam niyo ho sa akin na wala isipan eh. Professional po ito si Yusek Cabral. Tapos bigla ka lang uupo doon sa Canon Road. Anong gagawin mo doon, di ba? Tapos pag titingnan po natin yung anggulong pagpapakamatay, mukhang malabo po eh. Nagawin ito ni Yusek Catalina Cabral. Yung parang pakatiwakal ako kasi parang wala na akong chance, wala na akong pag-asa. Malabo po sa akin yun. Ano ba ang personalidad itong si Catalina Cabral? Alam nyo ho, hindi pala basta-basta, no? Itong kanyang credential, si Catalina Cabral, bago natin ipalabas yung balita, tingnan natin yung anggulo, kasi mukhang, para sa akin, hindi naman ako investigador, pero para sa akin, may foul play talaga. Okay. Cabral also made history. Isipin mo, when she became, teka lang. Ito yung profile, no? Profile ni Yusek Cabral. Paano siya napunta sa DPWH? She entered the DPWH as a civil engineering aide while completing her degree. After she passed the licensure examination, she started to rise in the ranks and was given important tasks in the department. Cabral is a licensed civil engineer with 2 doctoral degrees in business management, in public administration, and is a PhD. Candidate in urban and regional planning at the University of the Philippines. Putang ina, matindi ang credential ha. She holds 3 master's degrees and certificates from Wharton, isipin mo, from Wharton Harvard Kennedy School and Mohammed bin Zayed University in areas like data analytics, digital transformation, and AI. Ang tindi, no? Cabral also made history when she became, ito yung pinakamatindi, the first female president of the Philippines Institute of Civil Engineers and later served as national president of the Road Engineering Association of the Philippines. Putang tindi ng credential, pwede nga itong maging sekretary, no? Kung pag titingnan mo yung credential niya. She has earned numerous awards, including 2021 Visa Galing Pinas Ecozone Partnership Award, the 2020 Excellence Award from the Philippine Federation of Professional Association. Teka lang. Ang daming credential, oh. And the 2021 PRC Outstanding Professional of the Year in Civil Engineering. Additionally, Cabral has been recognized by various award bodies for her achievements. Hindi pala, oh. Including the 2023 Brand Asia Award. Hindi ka basta-basta dyan. Award din sa Brand Asia. Tinding ano to. Prestiyosong award bodies po ito. As top leader of excellence in humanitarian and public service. The 2023 Philippine Resilience Awards for Women and 2024 Circle of Excellence Awards Asia CEO Woman of the Year. Intindi. She has also been nominated for several international awards, including the World Federation of Engineering Organizations,
GRI Women in Engineering Award in 2019. The United Nations Public Service Awards for SDG 5, Gender and Equality in 2022. The Asian Civil Engineering, Coordinating Council Achievement Award in 2022. Puta, ang daming award ha. Oh. Cabral is also commissioned officer in the Reserve Force of the Armed Forces of the Philippines with the rank of Lieutenant Colonel in the Philippine Army. Well, Lieutenant Colonel pala ito sa Philippine Army Reserve ha. On September 7, Senior Panfilo Lacson, ang Senator Panfilo Lacson, chairperson of Blue Ribbon Committee, dropped a bombshell when he revealed that a staff member of the Senate Minority Leader, Tito Soto III, allegedly received a call from Cabral asking for an insertion. Ito na yung allocables. Dito nag-umpisa ang kalbaryo ni Yossi Cabral. The USEC that I mentioned to have offered our Senate President to make insertion in the 2026 National Expenditure Program vehemently denied it to her new boss, DPWH. Ang daming award niya, no? Bigatin. Bakit ko po binanggit po yung kanyang yung kanyang credential, yung kanyang background? Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito, nagpapakamatay ba ito? O sadyang pinatay? Nahulog ba ito? Nadisgrasya o talagang hinulog? Ang pinag-uusapan natin dito yung anggulong foul play. Kasi pag base sa kanyang mga experience, sa kanyang credential, malabo po sa sagi, sa isip niya yung pagpapakamatay. Matalino si Cabral. Pag tiningnan mo, si Cabral kasi yung susi ng lahat ng nangyayari ngayon na posible niyang may turo kasi siya saan gagaling yung mga allocables eh. Di ba si Tito Soto? Kung si Diskaya ang susi, kung sino yung mga kongresistang tumatanggap ng mga SOP at kickbacks, ito naman ang susi kung sino po yung mga kongresistang mga senador nakatanggap ng allocables. So pareho po sila may papel dito. Kaya nga kung matino lang sana si Bongbong Marcos, kung gusto niya talagang matagpuan ang totoong mastermind, wala eh. Si Bungit kasi tatamaan eh. Eh dapat sinecured po itong si Diskaya at si Cabral. So dito muna tayo kay Cabral. Ayan po. Pakinggan muna natin ang balitang ito. Teka lang. Higang nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Public Works and Highways sa pamilya ng dati nitong Undersecretary na si Maria Catalina Cabral na natagpo ang patay sa Tuba, Benguet. Nakikisa raw ang kagawaran sa pagdadalamhati sa pagkamatay ni Cabral na nagsilbi roon ng mahigit 40 taon. 40 years. Hinimok ng DPWH ang publiko na respetuhin ang privacy ng pamilya ni Cabral sa kanilang pagluluksa. Kagabi natagpo ang walang malay si Cabral sa Bued River sa Tuba. Kinumpirma ng Benguet Police ang kanyang pagkamatay kaninang pasado hating gabi. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Si Cabral ay isa sa mga binanggit noon ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na katanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Itong December, iniimbitahan si Cabral na humarap sa pagdinig ng ICI pero wala siyang tugon at hindi rin humarap sa komisyon. 40 years nasa DPWH itong si Cabral. So alam niya na lahat ng mga pasikot-sikot, lahat ng mga SOP. Kaya nga siya yung may hawak ng allocable sa Der Marcos admin eh. Yan yung taba na sinasabi ni Senador Marcolita, 1.2 trilyong taba. Sayang dahil hindi po na-secured at dumating pa sa punto na namatay. Pero ang tutukan natin dito, pag-usapan natin, may foul play ba? Kasi kung ako investigador,
Simple lang ho eh. Ang titingnan ko dito, bakit ka nandyan sa bangin? Bakit ka nagmuni-muni sa bangin? Anong ginagawa mo sa bangin? Ipinagbabawal po dyan. Danger zone po yan. Bawal po magtambay dyan sa bangin na yan. Sinasaway ng mga kapulisan, yung mga taong tumatambay dyan sa bangin sa Cannon Road. Bukod sa kalsada yan, putang inang delikado, malaglag ka. Yan yung isa sa mga tinitingnan natin, no? Again, hindi po ako investigador, pero madaling mag-analyze, no? Madali mong mabasa ang sitwasyon. Okay. Sino ba, pag ako investigador, simple lang, ang una kong iimbestigahan, sa mga oras na yan, sino ba ang kasama ni Jose Catalina Cabral? At bakit napunta kayo sa bangin? Anong ginagawa nyo dyan sa bangin na yan? Yan na agad, di ba? Anong oras? Anong dahilan nyo? Bakit nandyan sa bangin? Alam nyo ho, sa akin lang ang pinakapangunahing suspect dito ay yung huli niyang kasama. Ang pangunahing pwedeng imbestigahan dito ay huli niyang sa mga huling sandali niyang nakasama. Sino ba? O ito. Pakinggan po natin itong payag ng huli niyang kasama. Putang ina. Madaling basahin. Hindi naman siguro tayo mga ubob lahat, Bukod sa mga bombonistang tanganista. Pakinggan natin, ang huli niyang kasama. Dito Saan? po. Saan? Yan. Lapitan mo. Ito po. Ayan. Dito po siya nauupo. Diyan siya umupo? Diyan? Ako siya dyan. Ah, Tapos tatayo. Kaya lang, parang tumidikit siya ron. Na baka sabi ko, baka mahulog. Mouth balance. Kaya sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka mouth balance ka. Tatlong beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli, nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ron. so iniwanan mo siya. Hindi po, sakay ko. Kasi Okay. tinaboy po kami ng pulis eh. Tingnan mo Sabi, driver po ito ni Catalina Cabral. No? Siya po ay huli niyang kasama ni Cabral. At mantakin mo Ang sabi niya, umupo daw yung amo niya. Again hindi ko naman sinabi na siya yung may gawa. No? Posible nga kasi pag investigador ka, dapat imbestigahan mo yung huling kasama. Sabi niya, umupo daw dyan sa bangin. Sinaway daw niya, huwag kang umupo kasi dumidikit. So, nung napasaway na, umalis sila. Tingnan mo umalis kayo. Umalis kayo. Pagkatapos nyo umalis, ano ho nangyari? Tingnan nyo umalis. Now, umikot. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Nakalis na kayo. Saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay, Kiyon Hotel. Sinaway sila ng kapulisan. Bawal magtambay. Putang ina, alam mo talaga dyan, bawal talaga dyan magtambay. Bakit dyan kayo tumambay, sir? Bakit dyan mo dinala ang amo mo? At umalis na kayo. No, sabi niya, umalis na kami. Kasi sinaway po kami. Kumain daw sila doon sa malapit sa, Kiyon? Kiyon Hotel ba? Isipin mo. Tangina, umalis na kayo. Ano nangyari? Bakit nahulog pa dyan sa bangin? Umalis na nga kayo dahil delikado dyan. Sinaway na nga kayo. Anong ginawa mo, Manong? Sige, tuloy, Okay. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang Iyon pala, Iyon Hotel. Iyon Hotel pagkatapos kumain. mga 2:30, sabi niya, babata kami papunta rito. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour.
pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po yan sumilip ako Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may tubang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik uli ako rito. Sinilip ko uli. Pero wala po akong nakita sa bubang Hindi ko po nakita. Tanga mo. Tangina guys, tingnan mo yung kwento niya. Hindi ako naniniwala dyan. Promise. Unang-una, sinabi mo na sinita kayo ng kapulisan dahil bawal dyan. Umalis na po kayo, kumain na po kayo doon sa Iyon Hotel, tapos 2:30, babalik kayo dyan? Putang ina, ba't kayo babalik? Sinabi na nga ng polis, bawal, para ka namang hindi taga-Bagyo ka, sir. Sabi ng polis, bawal dyan kasi delikado. Ikaw ngayon na sabi, nakakatakot 2:30 tapos sinanap daw niya. Iniwan mo pa, tanga mo. Di ba ho? Iniwan mo yung amo mo dyan, 3:00 daw iniwan niya. Tapos umikot sa 1 oras. Ba't mo iniwan? Sa lugar na yan. Ikaw driver ka, amo mo yan. Putang ina, alam mong delikadong lugar dyan, baka may mangyaring masama sa kanya. Bakit mo yan iniwan, hinayupa ka? Ako, hindi ko sinasabi siya yung suspect ha. Posible. Kasi ang investigasyon kasi ay yung mga huling mga kasama ng isang biktima, yan dapat ang imbestigahan. Kagaya yung kay Kap Bukol, naalala po ninyo. So sino yung huli niyang kasama nung binaril si Kap Bukol? Di yung taong pumunta doon na di umano'y may turnover na ID. Di dinampot, di nagkaalaman tuloy. O ito rin, dapat ho ito imbestigahan, dapat ho ito hindi pinakawalan. Kasi nga, kutang ina, meron kang responsibilidad doon, sir Alam mo lahat ng kwento. Simpleng logic. Sa dami-daming pwedeng pagtambayan dyan sa Bagyo, bakit sa Cannon Road pa? Wala bang pera si Si Cabral, ang daming pera na yan. Anak ng kagwang, siya nga nag-o-offer ng alokabuls Taba, pork barrel. Diyan pa talaga sa bangin magtambay. Ang dami-daming pwede na mag-unwind ka, di ba? Ang daming pwedeng pagtambayan. Unwind pala. Papahangin ka, gusto mo makalanghap ng sariwang hangin. Bakit dyan pa sa Cannon Road? Na delikado nga. Tingnan mo, tuloy natin ng konti. Ayun, bumalik na ulit ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado 5:00 na. Okay. Tanga mo. Isipin mo nung hindi niya mahanap, isipin mo, antakin mo ikaw naghatid dyan sa Cannon Road, umalis ka, tapos nang hindi mo mahanap, bumalik ka sa hotel, sinabi mo kung nandito ba. Ang tangingot mo naman, ikaw nga yung driver Ikaw yung sinasakyan niya. Ikaw yung may alam kung saan siya pupunta at saan direction siya papunta at saan mo iniwan na area. Ikaw ang may alam ng lahat ng iyan. Bakit punta ka sa hotel, tangingot mo? May dumadaan bang taxi dyan? Sa Cannon Road? Anong transpo dyan sa Cannon Road? Alam po, hindi ka basta-basta makapunta dyan Kung wala kang sariling sasakyan, anong sinasakyan na papunta doon sa hotel? Tanga mo naman, sir. Lagi nga, tuloy Pagdating ko doon, wala pa daw po. Di bumalik uli ako papunta rito. Sinuyod ko uli papunta rito. Tinignan ko uli ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon ako nagpunta na ako sa pulis para magpatulo kasi wala po akong flashlight para Tanga mo naman, umabot ka pa ng gabi. Isipin mo, tingnan mo 3:00 3:00 iniwan niya. So ngayon, after 1 hour, umikot siya. After pag uikot, so
Alas 3, so alas 4, so maliwanag pa doon. Maliwanag pa, alas 4. Nang hinanap niya, doon sa lugar na yon wala na yung amo niya. Bumalik siya sa Ion Hotel, baka nagtanong baka nandoon daw. Puta, ikaw nga yung nag-deliver dyan, ikaw naghatid dyan eh. Tapos, gabi ka na, pumunta sa kapulisan na magsabi na nawala yung amo ko. Baka nahulog. O, tingnan mo, tangingot mo naman eh. Dapat mga 4 o'clock, nung umikot ka na nawala yung amo mo, may kutob ka na kung ano nangyayari, masamang kutob. Nagtatanong ka pa dun sa mga tao, sinong mga tao na yun. Putang na, dito ka pag ako mag-imbestiga sa'yo, sir, malalaglag ka sa akin. Diyan sa bangin din. Tingnan mo ha. Una, sino yung taong nakausap mo? May turo mo ba? Na pinuntahan mo na sabi mo yung amo? Pangalawa, sino yung mga polis na kausap mo na nagsita sa inyo? Pangatlo, pumunta ka ba sa hotel? Nagtatanong ka kung nandyan yung amo mo? May CCTV dyan. Dali ka dyan, sir. Yari ka dyan. Oh. Bakit ayun ba? Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, naplasitin nila na doon yung tao na sa lugar. Isipin mo ha, naplaslayitan daw, pagbalik nila daw dyan, naplaslayitan ng mga otoridad na may tao dun sa baba. Pero nung pumunta siyang maliwanag pa, nung umikot siya alas 3, alas 3, di ba? Umikot. Pagbalik ng alas 4, kasi, assume natin alas 4, kasi sabi naman, after 1 hour, bumalik siya. Iniwan niya yung amo dyan, nakaupo. Hindi mo nakita, sir? Nang maliwanag, sir, na yung amo mo nalaglag doon? Sige nga. Sa pagkagabi na, sir, may dalang flashlight, saka na nakita na may nalaglag doon, anak ng kagwang, oh. Kalukuhan yung ginawa mo, sir, dyan. Balikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Naiyak na lang po. Patay ng drama, oh. Hindi ko na gagawin niya po. Si driver na po niya, may tiwala po. Sa kanya, saka sabi niya sa akin, tutulungan niya po habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko alam. Yun lang po. Sabay ganun, yun lang po. Parang hindi ka naman naiiyak, sir. Pinilit mo lang, sir. Halatang halata. Kahit driver lang daw siya naiiyak siya. Ganyan ba yung iyak, sir? Walang luha, sir? Anak ng kagwang naman, sir. Sabi mo yung totoo, sir. Kawawa naman yung pamilya ni Catalina Cabral. Alam mo yan, sir? Kung ano ang tunay na nangyayari. Kasi simpleng logic lang eh. Ako driver ako. Ang hangarin ko dito magiging secure yung amo ko. Kahit kailan ay hindi ko iiwan itong amo ko. Lalo na sa isang lugar na delikado. Pero bakit, sir? Ang ginawa mo, sir, pumunta kayo dyan, dapat tinanong nyo, ma'am, anong gagawin natin? Kung totoo yung mga kwento mo. Sinita na kayo, sinabi na bawal dyan, at bumalik pa talaga kayo, kumain kayo, tapos bumalik, umikot pa talaga kayo. Tapos drina po talaga siya, dyan ng alas 3, iniwan mo pa talaga ng 1 oras, anak ng kamote. Alam ko driver bodyguard ka, hindi ka lang basta driver. Pag driver bodyguard ka, ang tungkulin mo, yung seguridad ng amo mo. Sa mga ganyang sitwasyon, what for example, sabihin na lang natin na wala talaga siyang alam kung anong plano. Pero, sir, bangin, iwan mo yung babaeng amo mo. Tapos, meron pang issue sa flood control. Sa pa yung iniimbestigahan din. At may alam sa mga allocables, iiwan mo, sir. Ano yun? Di ba delikado ang buhay ni Catalina Cabral? Dahil lahat ng susi ng katotohanan ay puposibleng nandyan na sa kanya lahat. Dahil alam niya kung sino yung mga senador, kung sino yung mga kongresista, kung sino yung mga opisyal ng gobyerno, pati sa Palacio de Polvoron, yung mga nabibigyan niya ng allocables. Pero ikaw,
driver ka, iniwan mo. Again hindi ko po siya sinasabi na siya ang may gawa at siya ang suspect. Ang sa akin nga, puposible na dapat imbestigahan ka, sir. So mailalim ka sa masuring investigasyon para sa ikatahimik ng kaluluwa ni Yusek Catalina Cabral at yung pamilya ni Cabral. Ngayon, alam nyo po ba, mahihirapan na ho tayo. O mahihirapan na po matukoy yung totoong mastermind kasi nga si Cabral ang may hawak ng allocable sa amount, yung pork barrel. Kahit alam na po natin kung sino yung mga yan, yung paper trail nasa kanya, yung personal knowledge nasa kanya, na dapat ang ginawa mo sana, Yusek Catalina Cabral, kumanta ka na eh. Kumanta ka na ho talaga. Okay. Bakit puposibling may foul play? Pakinggan po ninyo itong isiniwalat ni Leandro Leviste. Anong sabi ni Ombudsman? I-preserve daw lahat ng mga gamit, cellphone at all cost. Putya guys, pakinggan nyo po yung isiniwalat ni Leandro Leviste na posible po talaga may gumawang hindi maganda kay Cabral na mga sindikato diyan sa pangungurakot sa gobyerno. Ito pakinggan natin si Leandro Leviste. Hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko, may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer. Eto na. Yusek Cabral. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... The region po rin yung sakop. nasunog eh. Pero Hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasi opisina ni Yusek Cabral, Yusek for ito yung planning. planning services. Planning, Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. Opo. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Opo. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Na, yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan kayong dalawa congressman. Opo. Lalapit yung isang contractor congressman. Okay. Alam niya kasi gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon ninyo? Kunwari, distrito mo kasi pangkaraniwan yung mga malalakas nakakakuha na higit sa 1 billion eh. Opo. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. So sabi niya, Congressman Jen, Opo. May allotment ako eh. May pera, may ako, bondo. bibiling ko na yung yung allocation nyo. Opo. Pag binili niya, siya nang mag-execute. Siya na mag-implement. Ikaw, paubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon? Sa district? Isang bebenta, bago pa nasa net pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi May niya. taon ganun pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, Opo. pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, napakatibay nito. Tingnan mo yung kahalagahan ni Cabral. Lahat ng gagamit, computer, meron doon. Kaso, sabi ni Leandro, yung computer na wala. Naglaho. Ang tanong, sino yung kumuha ng computer na yan? Siyempre, yung mga buhaya, yung mga mastermind, nasangkot sa paglilima sa kaban ng bayan, sino papaping? Kasi nandun naka-record lahat eh. Isipin mo. Pero, ano nang mangyayari? Wala na si Cabral. Kaya kayong mga sangkot,
mga opisyal sa gobyerno, kongresista, kumanta na kayo. Lahat dapat nag-video. Buti nga ako si Saldico, 'di ba? Sabi ni Saldico, sasabihin ko na lahat bago pa naman ako nila magurgor. Kaya tama yung ginawa ni Saldico eh. Ito, tingnan mo si Ma'am Rowena Guanzon. Ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon, sa mga nilaglag na at ilalaglag nila sa flood control corruption na ito, magsalita na kayo hanggat maaga pa dahil yan ang natitiran yung alas sa kanila. Hindi malabo na isa-isahin kayo dahil mapapahamak sila sa pagkanta nyo. Patalino si Saldico. Umalis ako. Kakanta ko sa ibang bansa. Sana yun ang ginawa ni Cabral din. Or hindi ako naniniwala talaga na nahulog lang, na-disgrasyang nahulog, nagpakamatay lang. Parang may foul play ho talaga to. Ito yung isa sa mga anggulong nakikita ho natin. Na dapat, problema, ang mag-imbestiga, kapulisan, ang kapulisan, hawak rin ng sindikato, anak ng kagwang. Yun ang isa sa mga problema ngayon eh. Kasi po posibleng maniobrahin talaga ho. Ito planado ba? Alam mo pag planado, utangin na, walang walang butas yan eh. Tignan mo, itong driver nagdadrama. Dapat itong driver dinampot na yan eh. Nasa kustodiya na dapat niya ng National Bureau of Investigation for what? Subject for investigation. Alamin ang buong kwento. Dahil siya naman ang huling kasama ng naturang namatay na Yusek Cabral. Ang sabi dito ni Greco Belhica, kinggan lang natin. Condolences to the family of Yusek Cabral. She held all the records and secrets of DPWH system. Tingnan mo of DPWH systematic corruption. She knew who and how much allocables and kickbacks went to legislator. She had direct links to every one of them. And she knew how much everyone was getting. She was key to a lot of people going to jail. Paano na yan? Wala na. Tapos na. Dapat nga, kung sincero lang na si Bungit, sinecured to eh. Paano mo isi-secured? Dawit din ang mga animal. Diba sabi ni Saldico, anak, asawa, bayaw, pinsan, pati si Bungit, lahat yan hagip sa anak ng kamuting flood control issue, anomaly. Hito, isa pa to, naku. Sana man lang diskaya bago kang gawan ka ng hindi kaaya-aya kagaya kayo si Cabral. Magsalita ka rin. Huwag kang magpaariglo. Yung mga natitirang mga, kung may yung buhay ninyo, baka pwedeng gamitin ninyo sa tama at tulungan nyo ang taong bayan. Ito nakahuli na po ng sapsap si Bungit pagkatapos mag-vlog, anak ng kagwang. Arestado na po si Sara Diskaya. Nakakulong na ang kontratistang si Sara Diskaya matapos inanunsyo ni PBBM ang paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Sinilbihan din ng warrant ang isa pang mataas na opisyal sa kumpanyang iniuugnay kay Diskaya. Live mula sa Muntinlupa, nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Hannibal, nasaan na si Diskaya ngayon? Angela, nasa loob ng NBI Detention Facility dito sa Bureau of Corrections ang kontratistang si Sara Diskaya. Kasama si Diskaya sa magpapasko sa kulungan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang naglabas ng anunsyo ng kapaglabas ng kanyang arrest warrant. Sa loob mismo ng NBI, inihain ang arrest warrant kay Diskaya kagabi. Nasa kustodiya siya ng NBI matapos sumuko sa ahensya ang kahit wala pa siyang arrest warrant noong isang linggo. Naharap si Diskaya sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay ito ng 96.5 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental kung saan sangkot ang isa sa kanyang mga kumpanya.
Dati nang iginiit ng kampo ni Diskaya na kumpleto raw nila ang proyekto na yan. Isinailalim din si Diskaya sa physical examination. Matapos nito ay agad na biniyahe ng NBI si Diskaya mula sa Pasay papunta sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Isinilbi na rin ang warrant of arrest para sa kapwa o kasado ni Diskaya na si Maria Roma Angeline Rimando. Nasa Pasig City Police Headquarters naman si Rimando. Si Rimando ay mataas na opisyal ng St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ni Diskaya. Dinala sa Rizal Medical Center si Rimando para sumailalim sa medical assessment. Ibinalik na rin siya sa Pasig City Police. Angela, ngayong araw inasahang lilipad si Diskaya pa Cebu kung saan nakahain ang kaso laban sa kanya. Ang Lapu-Lapu Regional Trial Court Branch 27 kasi ang naglabas ng arrest warrant laban kay Diskaya at siyam na iba pa. Tingin po sa camera, ma'am. Taas po konti ng chin. Okay. Tingin po sa camera, ma'am. Wait lang po. Lingon po sa kanan yung ulo lang po. Sige po. Okay. Sa kabila po. Sige pa po, ma'am. Okay. Last po. Okay na po. Ito yung mga personalidad na mga susi, no? Para matukoy ang sinumang mga mastermind. Diskaya, Cabral, dapat kumanta ka na, Diskaya. Ituro mo na talaga, ibaon mo na. Wala. Posible. Kung ano ang nangyayari dito kay Cabral, kung may foul play ho ito, baka mangyari po sa inyo, Diskaya. Wag naman ho sana. Kaya tama yung sinasabi ni, ni Guanzon. Kumanta na kayo. Ibaon nyo na kung sino dapat ibaon, kagaya ng ginawa ni Saldico. Condolence po sa pamilya ni Yusek Catalina Cabral. Sana po may naiwan man lang na mga video. Kaso nga lang, kung talagang hindi po ito, kumbaga kung may foul play po ito, walang video yan. No? Or sana, bago na alam na niya kung anong gagawin niya, noon pa, gumawa na siya ng dokumentaryo, parang ebidensya. Kasi gugurgurin talaga siya, sindikato po ang pinasok niya eh. Condolence na lang po, rest in peace po, Yusek Catalina Cabral. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin
sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Dista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Dista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.